3 to 8. Ngunit yung napulong sa Ginoo, "For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are in one body in Christ, and individually members one of another, having gifts that differ according to the grace given to us. Let us use them. If prophecy, in proportion to our faith; if service, in our serving; the one who teaches, in his teaching; the one who exhorts, in his exhortation; the one who contributes, in generosity; the one who leads, with zeal; the one who does act in mercy, with cheerfulness." Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for your word. We pray, Lord, we ask for your wisdom na ang kinig na masabtan sa among kinabuhi. Kalustanan, Lord, ang kinig na ma-apply na among buhat, ang mga sugo ka naman, Lord, na makahatag pa sila mo kanina. In Jesus' name, Amen. So sa ito ang devotion karon, ang puluhan ani kay serving by grace, living out the gifts God has given. Serving by grace, living out the gifts God has given. So sa kita na familiar with ang Pinoy, familiar kita sa sports ng basketball. O kung atong tanawon ang usa sa mga sikat gyud nga position diha is kaning point guard. Okay, kaning point guard mao gid ang gitawag pa nga ikaw mo ay floor general. Ikaw gyud mo plaster sa mga tao. Dami na pag maayo ang point guard, sikat din na siya. And imagine if nagkatanaw kag basketball nga ang tanang player sa usa ka team gusto may mong point guard kay gusto may mong sikat. Gusto may mahitabo. No, wala na yung rebound, wala na yung mabutang sa forward na position, wala na yung central na position, puro na lang sila point guard. Kay gusto yun sila magunit o bulak, no? Kaya point guard siya yun na ang pinakataas of time na muhawid sa bulak. So, unsay may tabo sa usa ka team. No? Ang mahitabo, mapildigod sila. No? Pildihon gid sila sa Picas team. If ang kada player, same lang sila ang position. And the same siya, mahitabo sa church. Same siya sa basketball team or sa lawas sa tao. Kaya ang Ginoo, wala siya intention sa sulod sa church nga naatay parehas nga ministry. Dili siya healthy sa usa ka church. Same lang katanan og ministry. Wala na ilang ministry kana lang yun. So lisod siya mo function o makahatag siya og distraction mo sa buluhaton sa sulod sa church. And mo na yung kasagaran ko niya kanang nahimo kong problema. Na mga, for example, sa youth, no? Kung ang function, puro na lang sa music tanan, wala na sa mag-usher, wala na magtutlo, lisod ang ministry, lisod mo lambo, lisod mo move forward. And sa kuan, sa Roman society, mo po niya ang gitudlo ni Paul. Dapat na amoy kanang function, ug inyong gabiton ang inyong function kung asa mo nga gibutang diha. Kay sa society sa Roman, sa kultura sa Roman, ang honor and social status mo ginahatagan nila dako nga pagtagad. Muna na nag-seek yun sila o kanang recognition. No, kung taas ka o posisyon, mas taas ko imong dungog. But si Paul, gi-challenge niya ning worldly mindset by teaching sa mga Kristohanon dito na dili nila tan-aw ng kaugalingon as taas, kundi they should recognize that every member
has a unique role. Kaya katong mga Roman nga nahimong Christian, nadala nila ng mindset nga kailangan nila og high position in order for them nga magkaroon pod og taas nga recognition. So gibunggag na ni Paul nga mindset. So this afternoon, mag-share ko gulo ka mga butang about sa mensahe ni Apostle Paul, how to serve with grace. Unang point, serve with humility. Verse 3, ingon si Paul, do not think of yourself more highly than you ought to think, but think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. So si Paul, nagsugod siya with the attitude before the ability. No, before niya gi-mention ang ability or ang function, iya sang gi-check ang lahang attitude. Dapat dili mo maguna-una sa inyong kaugalingon nga taas. No, before discussing sa mga spiritual gift, gi-address sa ni Paul ang pinakausap ng root problem nila, and that is their pride. No, na yung mga Romanhon nga ang ilang tanaw silang kaugalingon taas kaysa sa uban. Munang gibungkag na ni Paul nga mindset. No, humility is not thinking less of yourself. Nga ubos na yung tanaw silang kaugalingon, but it is thinking of yourself less or thinking of yourself correctly. Nga kailangan nato i-acknowledge nga dili atua ang naa sa ato ang mga gasa, dili na ato ang kaugalingon paningkamot, but it is given by God's grace, ng grasya rikat sa Ginoo. Ug atong tan-awon, maglisod ang Ginoo paggamit sa mga proud servant effectively if naa kay pride sa ilaha, if naa sila'y kanang personal nga personal nga kanang motibo nga nagasik sila og glory instead of seeking God's glory. So likewise po sa believers, kita po ang gusto sa Ginoo sa ato panahon karon nga dili moabot sa point nga mutaas atong tan-aw sa atong kaugalingon. No, kay kita ang tanan na atay different functions. No matter asa kagibutang sa Ginoo, ang pagpahinumdum sa ato ani Lord is to serve with humility. Unay pagkaubos. O dili ta angay magpanghambog sa ato ang kaugalingon. Dili porket pastor ka, dili na ka you think highly of yourself than sa uban. Dili pasabot niya member ka sa music team, unya ang uban youth dili member, dili ka balo sa music, dili pasabot niya taas na kang skill dili sa ilaha. Kaya we have different functions. O gusto sa Ginoo nga evaluate mo na itong kaugalingon. Base na yung mga panahon niya gina-seek nato ang recognition. Base na yung mga panahon niya akong motivation sa pag-work sa church kay para dili ko masawayan, para ko madasig sa mga tao, para ko pakpakan sa mga tao, dili na para pakpakan si Ginoo. Ikaduha, pagpahinumdum ni Paul is to serve in unity. In verses 4 to 5, ningon diri, for us in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members of one another. So si Paul, nag-compare niya ang church sa usa ka human body. Gamit siya analogy. Nga, para sa lawas, natay many parts. Natay mata nga makakita, kamot nga mo trabaho, tiil nga mo lakaw, kalingan nga mga paminaw. So naay kada usa na different functions, pero unsa man ang ilahang kaparehas, they have equal importance. Una sa parehas nga pagka-importansya. No, likewise, ato apod mga believers, we have different gifts, but we belong to one another. Each of one of us nagakomplementa sa usa. Ang uban kabalo mo kanta, pero di kabalo mo tugtog. Ang uban kabalo mo tugtog, pero di kabalo mo kanta. No, natay different functions, but of equal importance.
So the church is not a collection of individuals, but one united body in Christ. No? Let us be reminded, ana, na no matter sa atong posisyon, we are all equal. Natay parehas nga importansya diya sa Ginoo. No, remember, unity does not require uniformity. Dili pasabot nga uniform tatanan na natay unity. Kundi ang unity bisan og naatay diverse gift. So, kung mag-function ta accordingly sa atong mga functions, komplementa sa matag usa, mo na ginatawag nga unity. No, God intentionally made believers different so the church would function completely. Murag sa orchestra ba? No, ang orchestra, kung kita mo sa orchestra, naagyo na daghang klase nga mga instruments. Naidagko, naigagmay, naikusog og tingog, na apoy hinig tingog, na ay tagnig og tingog, na apoy kanang baga og tingog. Each has different parts. Na sila lahi-lahi nga part sa orchestra asa sila mosulod. Pero kung paminawon nimo bisag lahi-lahi silang instruments, pag magdungan na sila, grabe kanino paminawon, di ba? Imagine if ang orchestra, puro ng drums tanan, pila nang kabuok sa orchestra, mga 60 to 100 katao, nanugtog, puro drums. So may tabo, grabe ka loud, grabe ka saba. No, same rapon na sa church, no, makita na to diya ang beauty ba? Ang beauty comes from diversity nga nagtrabaho accordingly, working together. Usa kanindot ka, usa yun na siya kanindot katanawon kung ang matag usa gamay man or dako nga function, kung magtrabaho siya together, nindot ang resulta. So, usahay matenta to compare ourselves sa uban. Nganong siya maayo mo kay siya mong istorya. Nganong siya maayo kay siya mo kuan sa mga tao. Ako di kay ko kabalo mo kuan sa mga tao. Kanang mo atubang, di kay ko kabalo mo istorya sa front. Kung natay usay mo ana nga mga kanang comparison. So, instead of comparing gifts, comparing our skills or talents, let us appreciate. Una-una appreciate one another. No, salamat sa Ginoo nga kani si sister, si brother, mo binigyan talent. Salamat sa Ginoo. And then encourage one another instead of kanang mangitag fault or ikasaway. Encourage or to pray for him, for her. And then work together instead of competing. So sa imong kaugalingon, are we serving in unity? Nagatabang ba ko as a whole nagatabang ba ko ako nga individual sa whole body na mahimong healthy na ni nga body kani nga church? So mo tong i-evaluate sa tong kaugalingon. Unsa nga mga talents and gifts na ako ang nagamit for the Lord. Ikatulo, serve faithfully according to your gift. Ni mention diri si Paul og several nga mga spiritual gift na siya gipang cite diri nga mga gift. And notice that every gift is introduced by grace. No, na siya ang gift nga gi-introduce diri ni Paul, siya diri, having gifts that differ according to the grace given to us. No, gi-introduce siya mga ang gift nga nasa to kay grasya ra gyud nagikan sa Ginoo. No, dili na atong paningkamot, dili na nato ma-learn on our own. Kung ma-learn nato na, that is not a gift, that is a talent. Talent na siya. Pero kung nanang sa to adaan, that is God-given, walang gift. So, naay they are gifts of grace nga gi-entrust sa mga believers for ministry. Ang talent, gi-allow sa Ginoo sa tuwa, magamit siya for the Lord, sometimes magamit mo siya sa gawas. Pero ang gift, gigahatag sa Ginoo for the Lord, not for ministry. So, ang question is dili, what gift do I wish to have? Kaya ang gift, dili mo nato pwede pangayoon. Kay ang Holy Spirit may magbuot anak. No, dili man ta pwede mga Lord, gusto na ko magkaroon og gift of healing. Lord, gusto ko magkaroon og gift of prophecy.
Dili mo na siya, pwede di mo, ikaw magbuot sa imong gift. Kay spirit given na siya ang magbuot sa imong ha. Di na siya mo dapat ang question na to. But the question is, Lord, how faithfully am I using the gift God already gave me? Katong gift niya, gihatag sa Ginoo sa kuha. How faithful am I na gigamit na ko before the Lord? No, kaya natin mga gift, usahay nga, di ka ganahan. Ano, kanima na akong gift, di ko ganahan na ani. Na ba kayo naka-experience ba ka ana, or na ba kayo nakita ng tao, nadunggan ng tao, nagreklamo sa inyong gift? So, ang question dapat, kanang gihatag ni Lord the gift sa inyo, naging faithful ba ka ana? So imagine, nakadawat ka usa ka expensive nga tool, siguro sa sakyanan nga tools, pero imo lang siyang tambay diya sa iyang toolbox for years. Ang katong nga tool, grabe to kamahal, pero kung wa nimo gamita, wag yun siya kapuslanan, sa pa na siya kamahal. Likewise, ang unused ni spiritual gift, dili siya magamit to strengthen the church if dili na to siya kanang gamiton for the Lord. Usa kay mga sa ato ang kaugalingon, usay mga opportunities nga gihatag sa Ginoo sa ato. Unsa nga mga gift ang gihatag sa Ginoo sa ato nga pwede nato magamit for the Lord. Sometimes na mga gifts si God gihatag sa ato ang ato rang taken for granted. No, natay gift of speaking, gift of teaching, pero usahay wala, daghan nga mga Kristiyano na wala nila ni gigamit. Usahay kanang na sila'y lahi nga priority ba, wala nila gigamit for the Lord. So remember, God rewards faithfulness, not popularity. Katong faithful ng Diyo, if naaman ka sa front or naaman ka behind the stage, kung nagatrabaho ka faithfully para sa Ginoo, then God will reward us. So, again, ang tulo ka principles nag-summarize diri na gusto ipaabot ni Apostle Paul sa early church o gusto ko ipaabot sa Ginoo sa ato karon is una is to serve with humility, ikaduha to serve in unity, and ikatulo to serve faithfully according to your gift. So, ang usa ka church motubo gid siya not when a few people do everything, but when every believer faithfully nagagamit sila ng gift na gihatag sa Ginoo sa ilaha. O diya mag-usap muna yung isa sa mga dako ng mga factor ng mag-grow ang church. Magamiton ang tanang gift na gihatag sa Ginoo for their kanang purpose, specific purpose. So, ang tana, akong handog o pag-ampo na kita maging kuwanta ka na faithful ta sa tugyan sa Ginoo sa tuwa. So tanan ng mga magtotoo, dili lang ta basta mga church goers, but unta mahimutang mga believers who joyfully serve the body of Christ by His grace and for His glory. No ato gyud i-pray po atong mga kaubanan kay no na mga seasons nga maluya ang atong mga kaubanan sa church. Daghan kay tag mga kanang kaubanan, especially sa council, no? As karon gamay ra kay ta. Ang uban daghang absent. Remember, nagkomita ani dili lang sa atong role as sa asa mo nagiputang sa Ginoo, but we also commit our time to attend sa council meeting. If dili ka faithful ana absent sa imong time sa council meeting, no, I'm afraid to say na we are accountable sa Ginoo sa imong anak na pamahagi. So, muna ang mensahe sa Ginoo sa to. Let us pray. Father God, salamat sa imong pulong na imong gipaabot sa mua karon, pagpahinumdom o pagdasig sa imong Ginoo. Pinagi sa sulat ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Roma nga una Ginoo to serve in humility. Pagpahinumdom ka nga dili ni magpataas ang kaugalingon. Unsa man ang posisyon Ginoo. Ikaduha, to serve in unity.
Kaya ang intention mo, Lord, sa lahi ng function, but gusto ka, Lord, na pinabangay mo, compliment mo sa mga tag-usa. O ikatulo, Ginoo, gusto nimo nga mag-serve me faithfully, nga gamito ng mga gift, nga mag-entrust sa mga tabangin mo, Ginoo, tagay mo wisdom and strength, nga magamit, Ginoo, accordingly ng mga gift. Na gusto ng Lord, ang pinaka-motive, Lord, is to glorify you, Lord, to love you, Lord, and to love the people, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen.